Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. At ayan, nasa part 2 na po pala tayo ng ating na biktima ako or na-scam ako ng religious cult. No? So yung religious cult po na yun ay MCGI. So tuloy-tuloy tayo sa series na ito mga kapatid. So punta muna tayo sa disclaimer no, bago ako magpatuloy ulit. Again po, hindi ko po alam kung katoliko na ba itong kapatid natin or kung ano na yung kalagayan niya ngayon, no? But one thing is for sure, hindi natatapos doon yung pagiging katoliko natin or yung paggawa ng mabuti doon sa Kanya. In fact, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo dahil inalis siya ng Panginoon doon sa kulto na yon. Okay? So, kahit hindi pa siya magbalik sa Iglesia Katolika, maging masaya tayo. Regardless kung ano yung kalagayan niya ngayon, dapat maging masaya tayo sa Kanya. Dahil napakahirap po maging member ng isang kulto. Tandaan niyo yan, mga kapatid. According nga doon sa minauna nating episode, by the way, maglalagay ako ng link para pwede niyo mapanood. Kung first time yung manood dito, siya po ay 30 years doon sa kulto na yan. So, grabe, napakahirap. So, pagbigyan muna natin, mga kapatid, na makapagpahinga siya, no? Maka-recover muna yung kanyang mental health. Ipagdasal natin siya sa ating Panginoon na ingatan or tulungan siya sa kanyang healing process sa pag-alis nga doon sa may kulto na yon. So, let us start na po. Again, this is our very own sister, Riley. Naskam ako na isang religious cult, part 2. Bawal din pala kami magsine, nakalimutan kong banggitin. Bawal din pala kami mag-alahas. Yung mga babae lang, I mean. Kasi yung mga lalaki pwede naman daw mag-alahas, ganyan. Ayan, bawal daw magsine and then bawal ang mag-alahas. Okay, ganito po yan mga kapatid. Actually, hindi ko na naabutan yung panahon na dun sa napakahigpit. Naghihigpit sila patungkol dun sa sine, mga kapatid. Hindi ko na yun naabutan na mahigpit nilang ipinapatupad. Pero, somehow, ipinapatupad pa rin nila yun nung nandun sa panahon ko. So, I can safely conclude na totoo pa rin tong sinasabi ni sister kasi siya 30 years ako 5 years, diba? Ang naabutan ko na lang na explanation nila is ganito, na hindi naman na daw masama yung pag-attend ng sine per se. Kasi paano daw kung ang papanoorin mo naman pang bata o halimbawa yung pelikulang Up. Alam niyo yung pelikulang Up, di ba? Yung Frozen. So yung mga ginawa ba ng ng mga Disney o Disney Pixar na pang-bata. So, yun pwede naman na daw. Pero daw yung mga pang-adult, yung ganyan-ganyan, so, hindi daw pwede. Naalala ko pa na sinasabi nila na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. So, dapat mas binibigyan ng priority natin yung gawain sa iglesia. So, ako, mga kapatid, since na isa naman akong introvert, hindi naging problema sa akin yon. Kasi hindi din naman talaga ako nakakadalo pa ng sine. In fact, mga kapatid, nakadalo na lang ako ng sine nung, I guess, mga 3 years na siguro akong graduate or 4 years ng graduate ng college. Talagang, ay nako guys, sabi ko sa inyo, yung first time ko sa sine, natutuwa pa nga ako nung nakadalo ako sa sine. At hindi na po ako MCGI nung mga panahon na yon. So, ibig ko sabihin, nung nandun pa ako sa MCGI, hindi ko siya problema. Pero, I find it, mga kapatid, ngayon as a Catholic, na part pa rin siya ng mind control Di ba mga kapatid? Pagbabawalan ng religion. Ito pa yung nakakagulat Ito, hindi pa ako member nito. Napanood ko na lang. Na sinabi pala ni Sister Luz. By the way, si Sister Luz, para sa inyong kaalaman, yung tagabasa po ni Soriano na babae, no? Yung Luz Cruz. Napakinggan ko na sinabi niya na yung karamihan daw ng mga nakaupo daw sa sinihan, kumbaga yung nakaupo daw dyan, mga manlilibak. Ganon, yun yung sabi. Para bang makasalanan yung mga dumadalo sa sinihan. Kumbaga makamundo yung usually uma-attend sa sinihan. Pero I find it na that is somewhat double standard. Kasi pag nung may pelikula si Daniel Rason, pinalabas din yun sa sinihan Pero dumalo yung MCGI, nakita niyo yung irony? Pag halimbawa gumawa ng pelikula na si Daniel Rason, ito yung nagdumalo. And ako mga kapatid, nung ako yung member pa dun sa MCGI, sinuportahan ko din yun. Pero hindi ako nakadalo ng sine, mga kapatid, because I'm too busy na maka-attend ng pelikula. So, sa ibang way ko siya napanood. Ayan. But, yun yung ibig ko po sabihin, mga kapatid. Di ba parang double standard? Pwede nilang sabihin na, pelikula naman ng MCGI yun. So, okay lang pag pinalabas sa sinihan. But, ito yung point Sabi nyo kasi, upuan ng manlilibak. Or, sabihin na natin, in general na,
makasalanan yung mga umuupo doon or dumadalo doon sa sinihan. But guess what? Lahat naman tayong mga tao makasalanan, hindi po ba? Lahat tayo nagkakasala. Minsan sa buhay natin, nagkasala tayo sa Diyos. And malaki ang possibility in near future, baka nga bukas baka mamaya ay magkasala tayo sa Diyos. Right? Maaari mangyari yun, na magkasala tayo sa Diyos. But hindi ba ang mas magandang tignan dito is may kalayaan naman ang bawat isang tao na mag-isip para sa Kanya. Diba? Kung yung tao naman ay naturuan talaga ng aral ng Diyos, I'm referring is yung proper, no? Yung proper na aral ng Diyos, hindi yung aral ng mga kulto. Syempre may halong self-interest yan Hindi ba madedetermine naman niya kung yung pelikula na yun ay ayaw niyang panoorin or dapat niyang panoorin or hindi panoorin, right? So for example, o ikaw, isa kang Kristiyano, and you found it na itong pelikula na to hindi makakabuti sa pananampalataya mo. Syempre alam mo hindi mo panonoorin yon, di ba? At kahit pa sabihin nga natin, mga kapatid, na makakatulong pa sa pananampalataya mo yung pelikula na mapapanood mo sa sinihan, lahat pa rin naman ang uupo dun, merong manlilibak pa rin naman di ba? Merong makasalanan pa rin namang uupo dun. At in fact, tayong lahat ay makasalanan, di ba, mga kapatid? Kaya, I guess, ano lang yun, isa lang yun sa pangkokontrol na normal sa kulto, mga kapatid. At awa ng Diyos, hindi naman ako nabiktima dun, hindi naman naging problema sa akin yun. Pero, I guess, ito ang problema naman sa ibang tao. Kumbaga, hindi naman lahat ng tao kagaya ko na introvert. Ako, walang problema sa akin sa bahay lang. Paano yung iba, yung extrovert? Paano yung iba na gusto mag-unwind, yung pagod na sa trabaho at isa sa kanilang gustong gawin para at least makapagpahinga man lang sa stressful na linggo is yung umattend or dumalo sa sinihan or mag-unwind sa sinihan, di ba? Ipagbabawal pa ba natin yun? So, yun lang po yung aking point, mga kapatid. No? Deserve naman natin yan. At alam naman ng Diyos yung nasa puso natin. Yun yung pinakamahalaga. Hindi po ba, mga kapatid? At ngayon, punta naman tayo dun sa sinabi ni sister na pinagbabawal daw yung alahas. Tignan nyo ha. Sabi ni sister, bawal yung alahas pag sa babae. Pero pag sa lalaki, pwede. Alam nyo, nakapanood ako noon ng lumang debate ni Soriano at nakalimutan ko na kung sino yung kanyang kadebate doon. Nakita niya nga na si Daniel Rason may suot na Rolex. Ayan. So dun sa debate na yon, hindi nakita si Daniel Rason, hindi nakikita sa camera si Daniel Rason, pero nakikita yung mga KNP niya. At isa sa nabanggit ni Soriano noon is may suot palang Rolex si Daniel Rason, pero fake. At dati pa yon, mga kapatid. Dati pa yon na video. Probably baka wala pa sigurong year 2000 yon, mga 90s pa siguro yon if I'm not mistaken. But nakita niyo yung irony, pag sa lalaki pwede, pag sa babae bawal, di ba? Kaya yung watch lang, nako, opo, napakamahal po ng watch. At alam niyo kung anong dahilan nila dyan, bakit yung hindi daw yung alahas na yan? Kasi nga, dapat pag Kristiyano, dapat mamuhay lang ng payak. Usually ng mga nag-aalahas daw yung mga mga mayayaman, yung mga may kaya sa buhay. Dapat pag Kristiyano mamuhay ng payak, which is hindi naman din nagagawa sa panahon ngayon ng ito ang irony dyan nila Daniel Rason mismo. Kapag nakita niyo po ang bahay ni Daniel Rason, ako po, napakaganda. Hindi mo po pwedeng sabihin payak ang pamumuhay niya. Nagsisinungaling siya pag sinabi niyang payak ang pamumuhay niya. Next is yung mga damit ni Daniel Rason, yung kanyang tuxedo, yung kanyang watch, yung kanyang belt. Pag tinignan niyo po yung mga yan, nako, hindi niyo po pwede sabihin nabili lang yan sa ukay-ukay. Yan po ay mga branded. No? O ganun din po yun sa kanyang asawa. Naku po, ang mamahal po ng bag niyan, yung mga sombrero po niyan, yung mga sling bag po, napakamamahal po, mga kapatid. Hindi po pwedeng sabihin nila na nabili lang nila yan dun sa may Divisoria ng tigti 300 pesos lang. Naku po, hindi, mga kapatid, napakamahal talaga. At kapag ikaw ay merong kotse na ang halaga ay hundreds of thousand, hindi mo pwede sabihin sa akin na payak lang ang pamumuhay mo. No, let's say yung isang binili mong kotse, yung binili mong motor, sabihin natin Ducati, at ang halaga, let's say, 700,000 pesos. Pinagpapalagay ko lang nagsisinungaling ka sa akin pag sinabi mong payak ang pamumuhay mo. Kasi the mere fact na nakabili ka ng 700,000 pesos na motor, kahit pa sabihin mong hulugan pa yan, may kakayahan ka na bilhin mo talaga yon. At sigurado ako na
hindi mo inubos lang yung pera mo doon dahil may extra ka pa talaga sa bangko mo. At probably, baka yung pinambili mo doon, extra mo lang. Nakita niyo yung punto ko mga kapatid. At ito pang isa pa. Si Daniel Rason ay may-ari po ng group of companies. Yung hindi lang isang company yung hinahandle niya. Companies. Kaya nga, may tinatawag sila na KDR Group of Companies kasi iba't iba ang negosyo ni Daniel Rason. At makikita mo naman yun sa pananamit ng mga royal family at yung mga malalapit sa kanya. For example, yung isa sa kanyang pamangkin, ayoko na lang pangalanan kung sino yun, pero itago na lang natin siya sa identity niya na anak ng kanyang kapatid. Ayan, kaya pamangkin or anak ng isang KNP. Ayan. Dumalo po doon sa Taylor Swift concert. Ayan. Na-interview siya, by the way, mga kapatid. Nabura na yung video na yun, ha? Nabura, pero nagkaroon ng resibo yung ibang mga member ng MCGI kasi they find it na parang napaka-offending nung sinabi nung pamangkin ni Daniel Rason. Alam niyo po kung ano yung sinabi niya? Yung nagastos niya daw doon sa pag-attend ng Taylor Swift concert is makakabili na daw ng kotse. So magkano ba ang kotse? Anong kotse? Di ba? So ibig sabihin, malaki yung ginastos niya para makadalo dun sa Taylor Swift concert. Don't get me wrong mga kapatid, hindi masamang dumalo sa Taylor Swift concert. It can give you happiness. Lalo na kung idol mo si Taylor Swift, right? But one thing is for sure, kung kayo ay nasa MCGI at kayo ay pinangaralan na mamuhay ng payak at unahin yung gawain ng Diyos o unahin yung patungkol sa Diyos. Kaya nga marami dyan mga kapatid na member ng MCGI, especially yung mga manggagawa, kinalimutan yung buhay na panglabas. Hindi na nakapagtapos ng college, hindi na nag-aral, kasi malapit na daw bumalik si Kristo. So anong ginawa nila? Buong buhay nila inilaan sa paglilingkod doon sa MCGI. Minsan naging utusan pa sa mga negosyo ng mga KNP dyan o sa mga negosyo ni Daniel Rason at araw-araw nasa lokal para mag-handle ng lokal. And yet, itong isang anak ng KNP dumalo doon sa Taylor Swift concert. Nakita niyo yung irony? Pag simpleng miyembro yung gumawa nun, malamang sa malamang, baka patamaan ka pa sa pulpito. Nagawa mong gumastos ng halos kasing presyo ng pambili ng kotse and yet hindi ka makatulong sa lokal. Nakikita niyo yung irony mga kapatid? Mas pinahalagahan mo yung makamundong bagay kaysa patungkol sa Diyos. Nakikita niyo yung irony mga kapatid? Ganyan ka double standard dun sa kanilang kulto. Pero kapag ikaw, ito pa yung isa pang irony, pag ikaw ay member ng royal family, may immunity ka. Kahit makamundo ang gawin mo, ipagtatanggol ka pa. Ha? May ipagtatanggol ka pa. May negosyo naman yan eh. Kaya naman nila yan. Inggit ka lang eh. Binaliktad pa tayo. Di ba? Nakita niyo mga kapatid? So, yun yung point ko eh. Yun yung point ko dito mga kapatid. At yan yung mga bagay na maiiwasan sana natin kung hindi tayo aanib sa kanilang kulto. At mananatili tayo dito sa Iglesia Katolika. Now, bago ko ituloy yung pag-expose ni sister na to, gusto kong bigyan kayo ng paalala dito. And I hope, sana, naging wake-up call ito sa atin na magpasalamat tayo sa Diyos, lalo nating mahalin yung Iglesia Katolika o yung Iglesia na pinananatilihan natin ngayon sapagkat hindi po ganyan ang nangyayari sa atin. Hindi tayo nakakaranas ng ganung uri ng hypocrisy. Kaya kung napanood mo po ito at matapos tong video na to, hinihikayat ko kayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Just give a 30 second. Just say, thank you God. Thank you Lord. Maraming salamat po, Poong Jesus Nazareno. Kasi hindi ko naranasan yung ganung uri ng gaslighting, pang-aabusong mental sa kulto. Okay? So, ipagpatuloy na natin ang exposition ni Sister Riley. Yan. Bawal din kami mag-boyfriend nang hindi nila alam. At bawal din kami mag-asawa nang hindi nagpapaalam. Alam nyo, bawal din kami bumili ng mga mamahaling gamit. Ayan. Teka lang. Ayan na. Bago tayo magpatuloy doon, so atras ko lang ng konti. Anong sabi ni Sister? Dapat daw, ipagpaalam kapag magkakaroon ka ng boyfriend o girlfriend. Dapat daw, ipagpaalam kapag ikaw ay mag-aasawa. Nakita nyo kung gaano ka palpak at kawalangya talaga ang nangyayari sa kulto? Anong ibig ko sabihin? Bakit ko nasabing palpak at kawalangyaan? Kasi pati yung private life mo, mangingialam na sila. Pati yung private life mo, panghihimasukan na nila. Gusto na nilang kontrolin ka. Ito ang problema diyan. Kasi ang magde-decide dyan, kasi since na magpapaalam ka dun sa kanilang pamunuan, ang nagde-decide ngayon ng pakikipagrelasyon mo o
yung pag-aasawa mo is hindi ikaw per se, but yung nandun sa MCGI. Which is for me, isang matinding ebidensya na po mga kapatid ng mind controlling. Kumbaga lagpas-lagpasan na yan dun sa tinatawag nating boundaries. Okay? Let me share you, mga kapatid, itong personal na experience ko, no? Ito personal ko tong experience bago ko i-share yung iba pang experience na nabasa ko sa lokal ng Reddit. Itagtag nyo na po yung damdamin nyo. Baka mainis kayo, kumulo-dugo ninyo. Binibigyan ko na kayo ng warning. Ito talaga, nangyari to sa kulto, mga kapatid, na aking inaniban. I remember before nung meron akong karelasyon pa noon, I was a college nung mga panahon na yon. Meron akong karelasyon na born again. Okay? At isa yon sa mga pinakamalungkot na naging decision ko sa buhay ko because I find it na nung mga panahon na yon na worth it yung naging paghihirap ko, but hindi. Kasi ganito mga kapatid, ipinaalam ko doon sa isang probably baka KNP, hindi ko maalala kung sino yon. It's either siguro DS yon or KNP or alin sa dalawa. Pero sigurado ako mataas yung posisyon niya. Doon yun kasi sa Balit, Pampanga at hindi ko siya nakikita doon sa lokal namin dito sa Bulacan. So sinabihan niya ako, indirectly speaking, nahiwalayan ko yung karelasyon ko na yon. Bakit? Bilang isang kabataan daw, dapat ang goal natin is ang Panginoong Hesukristo. Hindi daw natin goal yung makipagrelasyon. Dapat ang goal natin is maglingkod kay Kristo. So, sinasabi niya, indirectly speaking, na maglingkod na lang ako sa MCGI. Kung makakapagmanggagawa ako, magmanggagawa na lang ako. Wag na ako makipagrelasyon. Sinasabi nila na mag-practice ako ng celibacy. Wag na ako mag-asawa. Gayahin ko na si Eliseo Soriano. Nakita niyo yung irony? Tinitira ng MCGI yung mga kapariang Katoliko. Pero yun ang isinasagawa nila. Sinasabi nilang sa demonyo yung Iglesia Katolika dahil nangangaral daw ng pagbabawal ng asawa. Pero yun yung mahigpit na ipinapangaral doon sa MCGI. Heavily encouraged po sa MCGI na kung ikaw manggagawa or kung ikaw kabataan, huwag ka nang makipagrelasyon, mag-focus ka na lang, magkaroon ka ng tungkulin. Pag ikaw may tungkulin, lalo na kung manggagawa, heavily discourage ang pakikipagrelasyon. Kaya may ibang mga miyembro dyan ng MCGI, matatanda na nung nagkaroon ng asawa. Because yung kabataan nila, mahigpit na pinagbabawal ni Soriano yan. Buhay pa po si Soriano nung mga panahon na yon. At yun yung sinasabi sa akin ng KNP, indirectly speaking. Dapat daw, mas bigyan ko ng priority yung paglilingkod sa iglesia, hindi yung pakikipagrelasyon. Kasi malapit na daw dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya nakipag-iwalay ako. At yun yung isa sa mga biggest mistake ko sa buhay ko, mga kapatid. Hindi naman dahil sa pakikipagrelasyon per se, kung mahal ko pa or hindi yung ex ko, hindi yun yung point My point is, taos-puso ako na nagpasako dun sa aral na tinanggap ko dun sa MCGI, dun sa payo na tinanggap ko doon sa MCGI. Because hindi ko alam na kulto ang MCGI noong mga panahon na yon. Or hindi ko alam na mind controlling na palang ginawa sa akin. Because, syempre, sino ba naman ang gugustuhin na labagin si Kristo? At napakaganda para sa akin yung offer na makapaglingkod kay Kristo, hindi ba? Pero, yeah, bad happens, di ba? At ito pa mga kapatid, di ba sinabi ni Sister Riley kanina, ipinagpapaalam din ng pag-aasawa. Which is, isa pa yon. Bago ka magpakasal, kailangan na ipagpaalam mo muna. Which is, for me, ngayon sa Catholic, that is incredibly stupid. Unang-una sa lahat, mga kapatid, sapat na po yung kayong dalawa magiging mag-asawa or magpapakasal, nagkasundo na kayong dalawa na magpapakasal kayo, di ba? Sapat na din po na legal kayo both side. Pinahintulutan ka na ng magulang mo, pinahintulutan ka na din nung magulang nung karelasyon mo, vice versa. Yung karelasyon mo pinahintulutan ng magulang mo, pinahintulutan na rin ng magulang niya. Di ba? Kaya nga meron nga na pamamanhikan nga, di ba? Yung sinasabi nila na yung magulang, yung both side, nag-uusap sila. Kasi kailangan ng Tapos ito, umiepal yung kanilang religious side na magde-decide pa, ganyan ba ganyan, ganito. So kapag hindi ka pinayagan ng kanilang KNP or hindi ka pinayagan ng kanilang worker, walang kasal na magaganap. Nakita nyo? Di ba napaka-stupid mga kapatid? Para bang ginagawa ka pang irresponsableng tao or should I say, ginagawa ka pang isang tao na hindi kayang mag-decide sa sarili niya. Hindi ba sapat na yung gabay ng magulang? Hindi ba sapat na yung gabay ng mga magulang natin kung makikita nila na itong anak na to ay talagang handa na bang magano? Hindi ba sapat din yung isipan natin, okay? Para
masabi natin na ready na talaga ako magpakasal o hindi. At ito mga kapatid, isa sa matinding ebidensya na hindi maganda yung ginagawa nilang pagpasok dun sa boundaries nung magkarelasyon, nung mga KNP na yan or yung mga worker dyan sa MCGI. Meron akong nabasang isang confession, babae po dun sa lokal ng Reddit. Nakakaawa po mga kapatid. Babae to. Ganito ang nangyari. So, dalaga pa si girl and nabuntis siya nung boy. MCGI parehas. So, ganito yung stupid na ginawa nung worker. Kasi nalaman na nung worker, no? Take note boundaries na naman yan, pagpasok na naman o paglagpas sa boundaries yan. Kasi supposedly, ang dapat mag-aayos ng problema na yan ay yung magulang and then yung dalawang involved dun sa party, which is yung magkarelasyon. Pero syempre, pinaalam nila sa MCGI. Ngayon yung naging decision nung worker dun sa MCGI. Magpakasal na daw silang dalawa. Take note, yun po yung sabi nung kapatid na na babae dun sa MCGI. Naawa ako sa kanya kasi kumbaga, napilitan siyang sumunod doon sa naging desisyon ng worker. So, yung worker ang nag-desisyon para sa kanila, yun daw ang hatol sa kanila. Nagpakasal silang dalawa. Alam niyo kung ano nangyari? Syempre, ayun nga, no? Nagkasal ngayon silang dalawa. Ang tingin ngayon ng babae dun sa lalaki is hindi talaga siya mahal ng lalaki na MCGI. Ang naging tingin niya ngayon sa sarili, parang mahal lang siya sa kama. What I mean, yung katawan lang pala yung gusto sa kanya ng lalaki. At hindi naging maganda yung kanilang relasyon. Why? Doon niya ngayon na-realize na yung lalaking pinakasalan niya ay irresponsible. So, yan na po yung epekto, mga kapatid, ng pangingialam ng religion sa mga buhay-buhay ng ibang tao. To be specific, yung MCGI. I'm referring to MCGI. Na sana maiiwasan sana kung unang-una niresolba muna nila sa kanilang pamilya. Diba? Ito, payo ko po sa inyo to, mga kapatid kong babae na Katoliko, at lalo na sa mga magulang. Halimbawa, yung anak nyong babae or ikaw girl, no? Nabuntis ka kagad ng boyfriend mo. Huwag kayo kagad magpakasal. Ang pangit, Parang ang pangit pa kanya. Brother Gab, bakit ka nagpapayo ng ganyan? Parang labag naman sa morality. Hindi po, mga kapatid. Mas lalabag kayo sa morality ng kasagraduhan ng kasal ayon sa official na teaching ng simbahan kung kayo ay hindi kayo papasa sa tatlong to. Number 1, hindi pa kayo emotionally or mentally stable. Kapag kayo immature, kayo mismo ang babastos sa kasagraduhan ng kasal. Kasi irresponsible ka pa pala na tao Immature ka pa pala tapos magpapakasal ka. Napakahirap po ng buhay mag-asawa. Maraming nagpapatunay niyan, mga kapatid. Hindi na tayo pinanganak kahapon, alam niyo yan. Next, dapat financially stable. Tanong, financially stable ka ba? Napakahirap ng buhay ngayon. Alam niyo yan, mga kapatid. Ang bilihin hindi po pamura ng pamura, pamahal ng pamahal. Ang sweldo tumataas pero kakarampot. Hindi minsan masabayan yung presyo ng bilihin sa presyo ng sinusweldo mo. And that's a fact, mga kapatid, na until now nangyayari ngayon. Napakahirap po ng buhay. So, tanungin mo yung sarili mo, are you financially stable? Dahil kung hindi, wag ka muna magpakasal. Kaya mo bang buhayin yung sarili mo? Dahil kung hindi, wag ka lalang magpakasal. Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kayang buhayin yung sarili mo, how much more yung magkakaroon ka pa ng asawa at anak na dapat mong buhayin, right? At last one, which is yung pinakamahalaga, spiritually stable. Ikaw ba ay Christian enough para magpakasal? Dahil kung hindi, wag mong ituloy. Nakakahiya sa mapapangasawa mo at kung magkakaroon ka ng anak, nakakahiya sa anak mo. Nakakahiya sa pamilya mo, nakakahiya sa sarili mo, at mas lalo nakakahiya sa ating Panginoong Hesukristo. So sana sa atin bilang isang mga Katoliko, maging aral sa atin yung nangyari doon sa kapatid nating babae na yon. At ngayon ang update daw sa kanila, base sa nabasa ko sa Reddit, ay nasa process na sila ng annulment. Wala namang divorce dito sa Pilipinas So nagpa-annul na lang sila. Hindi ba nakakalungkot yon, mga kapatid? Dahil sa ka-stupidity nung worker na instead na pahalagahan yung mental health nung babae, ay para hindi nga naman siguro nakakahiya, ipakasal kagad, hindi naman pala ready sa pagpapakasal. Katawan lang palang gusto. Magpapakasal ka kasi katawan lang gusto mo sa babae. That is stupid. Kaya kayo girls, mag-ingat kayo Dahil po sa pakikipagrelasyon, kapag ganyan ang nangyari sa inyo, ikaw ang talo. Ang babae po ang talo. Kahit na lalaki po ako, sasabihin ko po sa inyo, kayo po girls ang talo. Okay? Sana maging aral sa atin sa inyo yan. At least, pasama na po yung babae na yun. Anonymous kasi yun Hindi naman syempre pwede magpakilala sa Reddit. Okay? Sana malinaw po sa atin yun. Ipagdasal din natin yung kapatid na babae na iyon na isang
closet MCGI. Until now, nasa MCGI siya. Pero ipagdasal natin na sana hanguin din siya ng Panginoong Jesucristo dun sa kulto na yon. Okay, so tuloy na natin itong exposition ni Sister. Alam nyo, bawal din kaming bumili ng mga mamahaling gamit namin kasi daw dapat ang Kristiyano payak lang ang pamumuhay. So dapat hindi ka bumili ng mga branded, mga luxury items, etc. Ayun, so kahit mayroon kang pera, bawal. Ayan, nakita nyo? Bawal daw bumili ng luxury items, yung mga mamahaling gamit, kahit na meron ka naman daw na pambili. Kasi daw ang Kristiyano dapat payakang pamumuhay. Nararamdaman, grabe damang-dama ko yung hypocrisy dun sa pakikinig ko dito kay Sister. Because si Daniel Rason mismo at yung kanyang cohorts, especially yung royal family at yung malalapit sa royal family, ay hindi gano'n ang pamumuhay. They're living, mga kapatid, beyond the means. Kapag ikaw nakatira sa isang mansyon na bahay, wag mo nagsisinungaling kapag sinabi mong payak ka. Ako, ito mga kapatid, na-realize ko kung gaano ako ka-stupid nung ako'y nasa MCGI. Naalala ko noon, si Soriano, umamin siya mismo, mga kapatid, na meron talaga siyang mansyon sa Brazil. Hindi niya yung ikinaila, mga kapatid. Meron siyang mansion sa Brazil. At nakita ko sa picture, ang ganda ng mansion niya, grabe. Mansion nga talaga. Pero sinasabi ni Soriano na marami daw siyang pinapatira dun sa loob. Pero guys, di ba, hindi yun yung point? If you know my point, alam nyo na hindi yun yung point eh. The mere fact na nakabili ka ng isang mansion, regardless kung merong pa diyang 100 na titira, nakabili ka ng mansyon, hindi payak ang pamumuhay mo. You get my point, mga kapatid? The mere fact na nakabili ka ng isang mansyon, ulitin ko ha, kahit pa 100 tao ang titira doon, garantisado hindi payak ang pamumuhay mo. So, yung dahilan ni Soriano na marami naman daw nakatira doon is not a valid na sagot sa argument na hindi siya namumuhay talaga sa payak na pamumuhay. Kasi nga meron siyang mansyon eh. At ngayon, namatay na si Soriano. O ngayon, andyan na ngayon si Daniel Rason. Nagsisinungaling si Daniel Rason pag sinabi niya pa na isa siyang dukhang mangangaral kasi hindi siya dukha. At yung sinasabi ni Sister na to, mga kapatid, na dapat daw yung simple lang daw yung maging cellphone mo, wag kang beyond the means kasi dapat mamuhay ng payak, ay hindi po nangyayari sa MCGI dun sa kila Daniel Rason. Dahil may mansion din si Daniel Rason, mga kapatid. Ito nga ang matindi maraming nauto yung may video, mga kapatid. Kaso nga lang hindi ko pwedeng i-play dito kasi galing yun sa pasalamat nila. Pinagmamalaki ni Daniel Rason na yung anak niya meron daw na dikipad na cellphone, no, namumuhay lang daw ng payak, which is half lie, mga kapatid. Ipagpalagay na natin na meron talaga siyang cellphone na dikipad lang, but it doesn't necessarily mean na payak na kagad ang pamumuhay mo. Kasi merong ibang mga pictures na ipinakita doon sa napanood ko doon kila Broccoli or yung in-expose ni Kuya Adel na yung mga anak ni Daniel Rason may mga iPhone. Natawa talaga ako. Sabi ko, napakadaling mauto talaga ng MCGI at napakadali ko ding utuin nung araw. Yun talaga yung nasabi ko. Natatawa na lang ako sa sarili ko, mga kapatid. Kaya nangingibabaw yung hypocrisy. So, doon sa pinapangaral nila, mga kapatid, na wag daw bumili ng luxury item kahit kaya mong bumili kasi mamuhay daw ng payak. Hindi po yun nangyayari sa MCGI, especially doon sa royal family. Pero siguro sa mga ordinary member, syempre, baka nangyayari yon. Yung mga panatiko, baka nangyayari yon. Kasi meron tayong kapatid na Katoliko, ito babae ito, mga kapatid. O yung asawa niya, nako, hindi malaman kung saan kukuha ng pera, kaya ang ginawa, nagbenta ng ganito, nagbenta ng ganyan para may pangbigay dun sa MCGI. So talagang naghihirap sila. So dugot pawis yung binibigay nilang pera dun sa MCGI. Pero hindi nila nalalaman, lalong nakapagpapayaman yun dun sa mga royal family. So, hindi pa nangyayari talaga, mga kapatid, yung sinasabi ni Sister na to. Okay? So, let's go. Tuloy tayo. Naalala ko pa nung bata ako, tinry akong pakantahin ng isa kong teacher. Elementary pa ako noon, ng isang song daw. Ganyan. Wala akong maalala na pwede kong kantahin na alam ng friends ko. Kasi ang alam ko lang is yung mga Christian songs sa religion lang namin. Ayan. So, yan naman daw, no? Yung mga kanta. Hindi kasi ako lumaki sa MCGI Siyempre, nakapakinig tayo ng secular song at meron tayong mga favorite na kanta din talaga na secular. At hindi naman, mga kapatid, ang inano ko lang is religion. Kaya mahirap yung kalagayan ni Sister na to Dito ko na-realize, somehow mapalad pa rin ako. Kasi 5 years nga lang talaga ako. Pero siya, tignan nyo, wala siyang alam na secular song. Ang alam niyang madalas is
yung kanta lang sa iglesia. Di ba nakakalungkot? Nakakalungkot yun mga kapatid. Na para bang masyado kang in-isolate nung kulto mo, kaya tuloy parang halos wala kang alam sa kung anong nangyayari sa mundo. Kung meron ka mang malalaman, very limited. At hindi siya nagmumukhang kapaki-pakinabang para sa iyo as an individual or part ng society natin. Okay, so tuloy natin yung video. Ang dami rin namin pagkakatipon sa church. Yung regular lang, every Wednesday or Thursday yon, madaling araw hanggang umaga, 4 hours ganon. Merong Saturday din, umaga, madaling araw hanggang mga alas 10 ng umaga. At gabi, from hapon hanggang madaling araw. So imagine nyo, nagtatrabaho ako, nag-aaral ako dati, punong-puno yung schedule ko mula Monday hanggang Friday, hanggang gabi, hanggang madaling araw, including Saturday and Sunday. How toxic, diba? Ayan, nakita nyo yung schedule niya, no? Iba kasi yung yung sinasabi niya eh. I don't know kung yung tinutukoy ni sister dito is yung kapanahunan pa ni Soriano o kapanahunan ni Daniel Rason. Pero i-share ko na lang sa inyo mga kapatid yung schedule ng pagkakatipon na sa panahon ko, no? Yung kapanahunan ko na buhay pa si Soriano. Pero it doesn't necessarily mean na mali si sister Tama pa rin yung sinasabi ni sister. Pero nagkaroon kasi syempre ng hindi naman na-fix yung talaga yung schedule. Nagbabago yan depende sa kung ano yung magiging desisyon ng pamamahala. So sa panahon ko po mga kapatid, dalawang magkaibang set ng schedules yung nangyari. Sabihin ko muna sa inyo nung ako ay bagong anib nung bandang 2015. Ganito ang setup niyan mga kapatid. Meron pong 3 pagkakatipon na dapat mong daluhan pag member ka ng MCGI. Number 1, prayer meeting. Ang usual na schedule ng prayer meeting po ay Wednesday at Thursday. So nag-i-start yan ng alas 4 ng madaling araw, Wednesday. Ayan, alas 4 ng madaling araw, Wednesday. Pagtapos ng schedule ng alas 4, i-replay episode na lang yon, yung alas 8, and kasi parang 2 hours yung pagitan if I'm not mistaken. So 4, 6, 8, 10, etc. And then, sa bandang hapon naman, yung 4:30 batch, saka yung 4 and 6, or ganon. Basta ganon, mga kapatid. At ganon din po, puro replay na lang din yung sa Thursday. Same schedule. So, alas 4, at yung pang-umaga, tapos yung pang-hapon. So, kung gusto mo maka-attend ng live, dalo ka ng 4:30 ng madaling araw ng Wednesday. Kasi yun yung pinaka-live. And i-record nila yon, and then yung mga susunod na batch, puro replay na lang. And then next is yung worship service. Ang worship service po ay nagaganap yan ng Sabado, no? Sabado siya. At ganon, madaling araw ulit yung pinaka-live. And then yung susunod na batch, puro replay na lang siya. So yun po yung setup mga kapatid. And ang talagang pagkakatipon ng pasalamat naman, by the way, meron din palang worship service ng Sunday. Ganon din po, umaga mga kapatid, hanggang hapon. At pagdating ng alas 3, doon na yung start ng kanilang pasalamat. Yun yung naabutan ko mga kapatid. So, start ng alas 3 ng hapon, matatapos yan, it's either alas 11 or alas 12 na madaling araw. Sometimes nga, alauna pa ng madaling araw eh. Ganong katagal ang pagkakatipon po sa MCGI noong 2015. So, hindi pa kasama yung, hindi ko alam yung schedule nung mas maaga pa or much earlier than 2015 kasi meron akong balita dun sa mga kapatid sa MCGI na meron nga daw umaga daw talaga nag-i-start alas 6 ng umaga natatapos alas 12 daw ng madaling araw. Grabe, nakita niyo kung gaano katagal yung pagkakatipon sa MCGI nung araw. As in, grabe. Buti nga di ko naabutan yun mga kapatid. And then next nagkaroon ng pagbabago yan way back mga 2018 or 2019 if I'm not mistaken. Kasi merong isang matanda na nakiusap kay Soriano na masyado daw kasing matagal ang pagkakatipon. May mga arthritis na daw sila. Mahirap daw sa kanila yung matagal na nakaupo. So pinagbigyan ni Soriano. Ngayon, ang naging schedule ng pasalamat is in-schedule lang nila yan ng Sabado. Magi-start ng alas 5 ng hapon. O yan. So 5, tapos matatapos yan. Ganun pa rin. It's either alas 11 or alas 12 ng madaling araw. Sometimes, alauna ng madaling araw. Ganun po ang pagkakatipon na binago na ni Soriano. I don't know yung pagkakatipon na nila sa panahon ni Daniel Rason. May parehas kaming similarities dito kay sister. Na maraming nabangga na mga oras or kailangan mong pagkasyahin sa mga panahon na nagtatrabaho ka
na hindi dapat masagasaan ang pagkakatipon. Yun po, mga kapatid, ang naging struggle ni sister na naging struggle ko din naman, but hindi kagaya nung kay sister talaga. Mas matindi yung kanya. Ako naman kasi, teacher kasi ako So, hindi ko na problema kapag Sabado at Linggo. Dahil walang pasok naman syempre sa school pag Sabado at Linggo. So, ang problema ko lang ay yung Thursday at yung Wednesday kung saan ako dadalo. Lalo na kapag ang uwian ko ay inaabot ako ng gabi sa school. So yun po mga kapatid. Ayan. So tuloy tayo So if it's not called a scam, I don't know what it is. Ayan. So doon na po natatapos pala yung video ni sister. So kung hindi pa daw yun scam, I don't know what it is. Pero for me, it is a scam, mga kapatid. Definitely, it is a scam. Kung ako na po ang tatanong, scam ba na makaanib sa iglesia ng dyan sa MCGI? Definitely, it's a yes. Because that's a cult, mga kapatid. Napakahusay nila sa brainwashing, napakahusay nilang kalikutin yung Biblia para sa kanilang pansariling interes, no? At hindi po maganda sa mental health natin yan bilang isang tao na mapaanib po diyan. Unang-una, marami na pong pamilya ang nasira diyan. Madami na pong relasyon ang nasira diyan. Ilang beses kong sasabihin sa inyo to mga kapatid, hindi ko to pagsasawaan. Binibigyan ko ulit kayo ng warning. Marami na pong nagchat sa akin, mga kapatid nating Katoliko, yung kanilang asawa, usually babae ang mga nagchat sa akin. Tandaan nyo mga, hindi lang isa. Mga nagchat sa akin, nag-open up sila sa akin ng kanilang problema sa mga kanilang asawang lalaki na hindi na nagiging responsableng magulang para sa kanilang anak at sa kanila bilang isang asawa. Bakit? Mas mahal kasi nila yung kanilang mangangaral kaysa sa kanilang asawa. And it's a fact. It's a known fact sa MCGI. Dapat mas mahal mo ang mangangaral mo kaysa sa sarili mong asawa. Dapat mas mahal mo ang mangangaral mo kaysa sa sarili mong anak. Kasi sinugo siya ng Diyos o kinakasangkapan ng Diyos. And that is purely stupidity. That is stupid, mga kapatid. I'm very sorry to say, mabigat ang aking pananalita, but you will know what I mean dahil ako po ay galing po sa isang kulto. Maraming salamat po sa pakikinig or panonood ng episode po na ito sa part 2 ng ating series na to. At hindi pa po ito nagtatapos. Marami pa tayong part na nakasunod. So please pray for me, pray for Sister Riley sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa Diyos sa pakikinig po, mga kapatid. Ako po yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko. Ingatan nawa po tayong parati ng ating Panginoon.